I established Manila Sentinel to provide some sort of a forum for people who are interested in the same subject matter of survival, preparedness, or as I call it, emergency proofing and self-reliance. Now, I do not claim to be an expert on the subject matter. Marami na tayong experts. It's just that magkakaiba kami ng filosofiya and other factors. They have different experiences and I have my own experiences. So hindi all the time na nagtutugma-tugma ang mga pag-iisip namin. And one of the reasons why I say that I prefer the term self-reliance simply because nung binubuo pa namin tong Manila Sentinel with the late Mike Melchor, ang tinuro niya sa akin is that if we can mobilize people to be self-reliant and not dependent on institutional help like the government, the military, then somehow mababawasan yung load ng government agencies, the rescue community, etc. etc. So meaning, bawas na kayo sa sakit ng ulo ng gobyerno pag may malaking sakuna na naganap. That is the philosophy behind Manila Sentinel's emergency proofing and self-reliance advocacy. So kapag naging self-reliant ang mga tao, hindi na sila magdidepende sa gobyerno or any other institution for help in case of a major disaster. Anyway, kagaya nga nung huling video natin on the bogging down of emergency medical services and emergency medical care. Isa lang yon sa realities on the ground, and that in itself will be one of the biggest disasters ever. Catastrophic proportions yan. Kasi nga, even on a daily basis, kami na-encounter namin. Normal na araw, may dala kang pasyente, critical, and yet people do not give a shit pag nasa kalsada ka. Kumbaga parang hindi sila naniniwala na may dala kaming pasyente and hindi sila naniniwala na emergency yung pupuntahan namin. And regardless yan may laman o wala ang ambulansya, meron kaming rason kung bakit kami nagmamadali. It's either papunta kami sa emergency or may dala-dala kaming pasyente. Ganun lang po kasimple yun. So please, magbigay tayo ng konting courtesya kahit kaninong ambulansya. Kasi hindi natin alam, baka mamaya kamag-anak natin yung nandun sakay ng ambulansya. So ingat-ingat kayo pag napupal kayo sa kalsada. Public service announcement lang po yun. Pakiusap lang po naming mga nasa EMS community kasi may mga motorista na hindi marunong sa batas trapiko at hindi marunong gumalang sa mga emergency vehicles, whether it's police, fire, or ambulance. Galangin po natin yan, bigyan natin ng daan because we never know, hindi natin alam kung papunta pa lang sa emergency yan or meron na silang sakay na pasyente. So be aware of that. So gumawa na ako ng video channel and hope hindi po ako gun channel. Okay, although I do feature shooting, napansin nyo naman na bihira ako mag-tackle ng mga tactical or mga combat. Bihirang-bihira ako mag-tackle ng mga ganong topic. And lately, mainit na usapin ang pag-amyenda sa Republic Act 10591. And hindi na ako nakikisawsaw sa issue na yan. Simply because, hindi naman ako gun owner. Hindi ako apektado. Kung meron man kayo nakikitang dinidemo natin is because meron tayong mga kaibigan na may mga gamit at nagpapahiram sa akin ng gamit. So, I'm mostly a shooter. Hindi ako gun owner. So, wala akong opinion regarding sa mga kaganapan ngayon. I'm not that familiar with the Republic Act. Pero sana doon sa mga nag-advocate for changes in the firearms law, medyo masalimuot na usapin yan It will have to take constitutional change na yan Kasi wala naman sa constitution natin ang pagmamayari ng armas. And although meron tayong right to life, it doesn't state kung paano mo i-preserve yung buhay mo by means of a weapon or self-defense or something. So, medyo wala akong opinion sa topic na yan. But kung akong tatanungin, malalim na usapin yan. Kumbaga, it will have to take an amendment of the Constitution para lang maipasok lahat ng mga gusto nyong ipasok dyan. And anyway, I like to shoot. Okay, totoo naman yun. But I don't own a gun. So, wala akong opinion sa bagay na yan. Okay? Besides, firearms, weapons, they're only
they're only part of prepping and survival. So isang aspeto lang yun. Hindi siya yung be all and end all of prepping or survival. Yung pagkakaroon ng tactical gear, pagkakaroon ng armas. Hindi naman yan ang priority ng survival or prepping. Because there are certain factors like pag-compromise ng security, then you will have to think about arming yourself or defending yourself. But survival is more than just that. Ano lang ba yung mga projected natin na problema in terms of the Philippine setting? Right now, may namumuo na tensyon sa dagat and maraming matatapang dyan na naghahamon. Meron yung mga nakaambang bagyo, nakaambang lindol. So, yun yung mga pinaghahandaan natin. And hindi naman lahat ng bagay na yan kumbaga, kailangan ng armas. Tsaka, let's face it, hindi naman lahat ng karaniwang mamamayang Pilipino ay kayang makabili ng armas. So, kahit na baguhin yung batas RA 10591, hindi naman apektado ang karaniwang tao sa pag-amyenda ng batas na yan. So, hindi ko na siya tatalakayin dito sa diskurso natin na ito. Anyway, going back to topic. Ang tanong dito ngayon, how does one prep properly? Magandang tanong yan kasi ako personal philosophy ko lang, may mga nagaganap na mga bagay-bagay sa mundo na ang tinatarget talaga ang mga kagaya natin na preparado. Which is why nung 2020, nakita ko na most of the people from the prepping community, ang unang tinamaan or unang tinarget simply because nung nauso ang pesticeria, anong ginawa ng mga prepper? Nagsuot kaagad ng gas mask. Meaning, sila yung magiging adverse yung reaction sa mga bagay-bagay. Sila yung mga unang magre-react simply because of, sabihin na natin, yung heightened sense of perception kasi hindi nila tinatawag na paranoia. Heightened sense of perception. So, oops, may nangyari. Oy, ilabas ko na yung mga gamit ko. Yan yung philosophy ng mga prepper in general. But for me, ang una kong inisip, ano bang nagaganap? Ano bang meron? So pag-aralan nyo muna kung ano yung mga bagay-bagay na nangyayari because sa totoo lang, despite the proliferation of the internet, madali naman nang makakuha ng impormasyon ngayon. We are being fed the wrong information all the time. Ngayon, kung hindi ka marunong mag-discern ng information na yan, malamang pati ikaw, mahihigop ka ng sistema. So the first point in becoming emergency-proof and self-reliant is to learn to think for yourself. Yan ang inuuna ko. Think for yourself. Ako, maswerte lang ako na may background ako as a journalist. So, hindi mo ako pwedeng hainan ng isang item and expect me to believe it because trabaho namin nung araw yun eh. Kami yung gumagawa ng storya. So, una kong tanong dyan, oops, teka, saan ba galing to? Sino nagsulat niyan? And ano ang binibenta? Ano yung idea na binibenta nung particular article na yan? So, maraming tanong muna, kagaya nga nung one of the things that helped me survive sa EMS, sa pagiging EMT, is yung ability ko na magtanong. Kasi sa trabaho namin, hindi importante ang marami kang alam. Ang importante, marunong kang magtanong. Sir, kumain na po ba kayo? Naggagamot po ba kayo? May sakit po ba kayo na diabetes, high blood pressure, sakit sa puso? Diba? Kailan kayo kumain? Anong paborito nyong pagkain? Etc. etc. Yung mga tanong na ganun. Tatanungin din sa amin, pagdating namin sa ER, tatanungin din ng doktor sa amin yon. So walang katapusang pagtatanong yon. That's making an assessment of the situation. And then, based on those questions, the doctors will make an assessment, ipapalaboratorio yan, and then they make a diagnosis. Hindi yung may narinig kang nilalagnat, siguro ganito yan. Ay, inuubo, siguro ganito yan. Hindi po ganun yon. So, tanong muna ng tanong, gather all your facts, and then, acid test, di ba? Or sa medical field, ilalaboratory yan, MRI, CT scan, etc., etc., bago magkaroon ng findings. Hindi yung binigyan ka kagad ng ganito. Ikaw naman, tanggap ka kagad, di ba? Kung ang impormasyon na natanggap mo, uy, may ganito. Ay, ganun pala yun. Diba? Mali. Pag may binigay sa yung impormasyon, tanong ka muna ulit, di ba? Kaya nga para sa akin,
At para sa mga katulad ko, walang katapusang pagtatanong. Sino may sabi? Ano nangyari? Saan nangyari? Sino ang magpapatunay na nangyari ang nangyari na yan? Etc. etc. So, as a reporter, mabusisi kami nun kasi we had to vet our stories. Hindi porke natapos na namin yung pagsusulat, ilalabas na kagad yung story. Hindi, marami pang dadaanan na vetting, kumbaga, vetting process. Mahaba pang proseso yan. So, sa amin noon, by the time na lumabas yung balita, hindi na balita. Pero, at least, totoo yung balita. Yun lang yun. So, napaka-importante to keep your own mind. Use your own mind, hindi yung ipagamit nyo sa iba yung utak ninyo. What will that do for you in the long run? So, tanong ka ng tanong, analyze ka ng analyze. You learn to see for yourself na ito pala ang mga bagay-bagay, ganito pala ang dapat kong gawin, etc. etc. I'm not saying na huwag kayong maniwala. Sinasabi ko lang, huwag agad-agad. Kaya nga nung pumutok ang 2020, hindi ako nagmask agad. Hindi ako nagsuot ng gas mask. Dahil unang-una, wala naman akong gas mask. Pangalawa, based dun sa pinag-aralan ko, hindi naman kailangan ng gas mask. So, ganun lang yun. Diba? Paano kung nagpadala kayo sa lahat ng bagay-bagay? Uy, kailangan natin ng gas mask. Ikaw naman, gastos ka naman. Wala ka naman budget pambili ng gas mask or respirator. Kasi mahal din yung mga bagay-bagay na yan. And most of the preppers, yung mga influencers na nagpo-promote, ang mamahal ng gamit ng mga pinopromote nila, whether it's baril, chest rig, body armor, equipment, solar, power generating devices, etc., etc., bug out vehicle. Lahat yan, mahal, kailangan ng budget. Kaya hindi talaga pwede sa mga mahihirap, 'di ba? Or sa karaniwang tao ang maging full-blown na prepper. Kasi nga, may budget na kailangan diyan. But the truth of the matter is, kailangan nyo lang maging aware, kailangan nyo maging analytical. Kumbaga, bago pa lang may mangyari, handa na kayo. Kaya nga sinasabi ko lagi, iba ang pagiging ready sa pagiging preparado lang. Preparado lang, may gamit ka. Magre-rely ka sa gamit mo. Pero kung ikaw ay ready, kahit na wala kang gamit, kaya mong mabuhay. That's the simple truth. And that's something that I always tell potential preppers o yung mga interesado sa emergency proofing, yung mga interesado sa self-reliance. Dapat sa atin, madali na lang yun. Madali magtanim ng malunggay, saluyot, talbos ng kamote, etc. etc. Madali lang gawin sa atin lahat yon. Madali lang mag-alaga ng baboy, ng manok. Diba? Yun yung mga dapat pinaghahandaan natin. Ngayon, there's not much we can do about other things, lalo na mga natural disaster. Kasi tatama at tatama yung mga yan. Maaring nasa lugar tayo na mababa, na maaring bumaha, ano lang ang solusyon doon? Kung wala naman kayong malilipatan na mas higher elevation na area, wala kayong magagawa. It's either bumili kayo ng bangka or itaas nyo yung bahay nyo. But realistically speaking, mahirap gawin yun pareho. So what can you do to prepare for disasters na maari kayong bahain? Lindol, di ba? Wala namang schedule yan. Hindi natin alam kung kailan yan tatama. So how do you prepare for that? Pwede nyong gawing earthquake resistant ang bahay nyo. Medyo huwag kayong maglagay ng mga bagay-bagay sa matataas na shelf, etc. Make sure na walang mga babagsak na furniture or appliances. Stuff like that. But if you live in a high-rise, medyo wala na rin tayong solusyon para sa bagay na yon because you will be at the mercy of the integrity of the building. So, ibig sabihin, kung mahina yung pagkakagawa ng building at doon kayo nakatira sa medyo mataas na floor, guess what? Might as well be ready with your life plan and memorial plan. Yun na lang yun. Kasi these are things na medyo mahirap solusyonan. Now, in terms of an armed conflict, how do you prevent that? Ngayon, kung hindi naman kayo naghahamon, then probably walang armed conflict. Ano ba yung possibility na magkaroon ng rioting in the streets, etc., etc.? Kailangan nyo ba ng armas? Kung meron kayong patpat, yantok, cast iron frying pan, etc., etc. Maybe those will be enough for self-defense. But you have to think in terms of self-defense. Bago pa lang kayo pasukin ang bahay, di ba? Yun ang mga pinag-iisipan nyo dapat. Magandang locks, hindi kayo basta-basta maakyat, etc. Kumbaga, last resort na lang yung meron kayong pamukpok, pamalo. Because nakapasok na sa first layer yung akyat bahay, 'di ba? Kasi hindi maayos yung lock ng pinto or hindi nakasara yung bintana. So yun yung mga iisipin nyo. Hindi
Huwag nyo kagad isipin, uy, kailangan nyo ng pamalo. Kasi kakailanganin nyo talaga ng pamalo kapag nakapasok na yung kalaban. Then you need a weapon of any kind. But then again, when you pull a weapon, make sure na hindi nyo mabibitawan. Kasi pag nabitawan nyo yung armas nyo, sa inyo rin gagamitin yan. Gaya nga na sabi ko dati, if you bring a weapon to a fight, then either way, two-way yan eh. Pwedeng magamit mo, pwedeng magamit ng kalaban mo. That's the ugly truth. So yung mga bagay-bagay na yun, I just wanted to share that. Kasi yun yung mga alam ko na importante in the subject of self-reliance and emergency proofing. Kaya nga emergency proofing, bago pa lang mangyari, nakahanda na kayo. Hindi yung bibili kayo ng assault rifle or handgun dahil baka kayo pasukin. Hindi, bago pa lang kayo pasukin, pag-isipan nyo na kung paano hindi makakapasok yung kalaban sa bahay nyo. A weapon of any kind, sabi ko nga, kay tsinelas ng nanay nyo yan, clothes hanger, baseball bat, or shotgun. Last resort na yan, ibig sabihin, napasok na kayo. May isang layer na kagad na nalusutan or several layers. So, you have to put layers na hindi kayo malulusutan. Kasi pag nalusutan na kayo, kakailanganin nyo kung anumang armas yung meron nyo. Yun ang masakit na katotohanan doon. And if you're not trained, whether sa paggamit ng yantok or sa pagputok ng baril, guess what? Disgrasya na kayo, may armas pa ngayon yung kalaban nyo. Di ba? So yun yung mga realidad on the ground. Simple lang naman ang emergency proofing and self-reliance. Start with yourself. Huwag nyo munang problemahin yung mga ibang bagay. Start with your own families. Ayusin mo muna ang sarili mo. Kung ikaw ay padre de pamilya, then ayusin mo yung sarili mo and then teach your family how to be ready, be emergency proof, and be self-reliant. Kamukha ko. Hindi nasanay sa sarap ng buhay yung mga anak ko. Marunong silang kumain ng gulay, marunong silang magtiyaga kapag kinakapos kami ng budget. That's how they are trained. And I know that in not so ideal circumstances, kakayanin nila, marunong silang magtiis. What about yung mga sanay sa luho or sanay sa kasaganahan? Medyo pag hindi makakain ng 1 meal yan, oops. And in an SHTF scenario, baka mamaya yung kain mo ngayon, baka huli na yun, hindi mo na alam kung kailan yung susunod because wala nang pagkain. Or yung kain mo ngayon, yun na ang huli mo simply because matetegi ka na in the next moment. Stuff like that. We have to be aware of all of those variables. Hindi yung, bili kayo ng ganito, bili kayo ng ganyan, and you will survive. Hindi po ganun yun. Hindi po nabibili ang survival. Hindi po nakarely sa gamit ang survival natin. First of all, survival is in the mind. Yung willpower natin, physical, mental and psychological fortitude. Kasi meron kang ang gamit, hindi mo pala kinaya yung isolation, hindi mo kinaya na wala kang nakakausap, nabaliw ka, ginamit mo yung baril mo sa sarili mo. Mali, di ba? At any rate, I just wanted to share that small piece of advice. Kumbaga, munting philosophy ng Manila Sentinel. Why it exists, and I think why nobody likes to listen to Manila Sentinel. Wala po tayong masyadong fans, wala tayong masyadong subscribers. And I thank you guys for actually watching. Kasi kung kayo ay nanonood, up to this point in the video, it means that you're interested and you're probably thinking along the same wavelength. So, thank you guys for watching. And that's been the long and the short of it. This has been Abs Abando for Manila Sentinel. Raw. Make your lives emergency proof. 5100, maintain runway heading, climb 3,000 feet, runway 13, clear for immediate takeoff.